Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, maraming matutuwa dito sa balita natin ngayon. Okay? Nobel Peace Prize Maria Ressa on Wednesday morning, Manila time, said the Securities and Exchange Commission or SEC has ordered online news organization Rappler to shut down. Shut down. I was dying inside too. Okay, miss ko mo rin ako dying. Shut down na nga ang Rappler, guys. Okay? Bago natin ibabalita ito, i-like mo na itong video natin. Okay? Importante na mag-like para kakalat itong balita natin sa taong bayan, sa BBM supporters at friends and families natin. Okay? At i-subscribe nyo rin ako sa aking channel, Donmar TV. Okay? And hit the notification bell so that you will be updated sa mga balita na kagaya nito. Okay. Going back. Maraming matutuwa dito sa ating balita. Nobel Peace Prize Maria Ressa on Wednesday morning, Manila Times said the Securities and Exchange Commission SEC has ordered online news organization Rappler to shut down. Yan ang binalita ng ABS-CBN News sa kanilang Facebook page. Okay? Ngayon ang tanong, karma na ba ito sa mga paninira nila kay President Bongbong Marcos at PRRD, Pangulong Duterte? Lagi silang naninira dito sa ating manok na si BBM at si Duterte, no, sa panahon nila. Karma na ba ito? Yan ang tanong ngayon. God will always protect great leaders na tutulong sa ating bansa. Great leaders like Pangulong Duterte, Bongbong Marcos, and Inday Sara Duterte. Ito yung way ni God na ginamit itong SEC as instrument para protektahan itong mga great leaders natin sa bansa. God is really good. God is good and thank you so much. Tanong ko sa audience, maganda ba itong balita na ito? Tama lang ba na ang Rappler ay shut down ng SEC? Libre kayong mag-comment, mag-react dyan sa ating comment section. Babasahin natin yan. Tama lang ba na itong Rappler ay ipinatalsik ng SEC? Alam nyo, no? Marami na namang ano kayang sabihin ng mga vloggers dito? No? Maraming mga nagagalit na mga vloggers dito sa Rappler. Mga supporters ni na BBM at sa mga Duterte. Maraming mga nagagalit dito sa Rappler. Ano kayang sasabihin? No? Alam nyo ba kung bakit maraming nagagalit itong mga vloggers, no? At mga supporters ni BBM at Duterte? Kasi ang style ng balita ng Rappler medyo puros na lang mga negative ang ibinalita ng administrasyon ni Pangulong Duterte. At ngayong upcoming President-elect Bongbong Marcos, puro paninira pa rin ang kanilang mga, kung hindi man paninira, puro negative ang kanilang mga ginagawang balita. Kaya maraming mga vloggers, mga supporters na galit dito sa Rappler. Okay? Buti na lang na itong SEC, ang dahilan na pinashutdown itong Rappler ay tungkol sa kanilang ownership, foreign ownership. Meaning, ang pangalan na nakaregister sa kanilang ownership dyan sa Rappler ay foreign. No? Bawal yan dito sa Pilipinas. Hindi yan pwede. Okay? Buti nga yan na yan ang pinatong na kasalanan ng SEC. Hindi yung press freedom, fake news. Hindi nga yan ang pinatong na kasalanan sa inyo. Kung hindi yung foreign ownership. No? During sa panahon ng kampanya, no? Itong Rappler ay
puro negative ang ibinalita dito kay BBM at Inday Sara, no? Puro mga negatibo ba? Pero yung kay Leni Robredo, puros papuri. So, makikita namin, mga supporters ng, at halos masasabi ko yung 31 million na sumusuporta kay BBM at Inday Sara na 32 million, masasabi namin na medyo may pagkabayas itong Rappler, no? During the campaign. Election campaign. So, ang ipinatong na kasalanan sa kanila is yung foreign ownership. A media here in the Philippines should be 100% Filipino yung may-ari, no? Ito ngang ABS-CBN na si Gabby Lopez ay dalawa yung citizenship na medyo may conflict pa nga di ba? Hindi nga pinalusot. How much more itong foreign ownership nyo sa Rappler, talagang matatalbog kayo dito. Alam nyo yan, Rappler. Alam nyo kung ano yung kasalanan nyo. So, tanggapin nyo yan. Baka sabihin nyo naman na ito ay press freedom na naman ito. Tungkol sa press freedom na naman ito. Ba? So, huwag mong sabihin na ganyan. Alam nyo yan, Rappler, kung ano ang kasalanan ninyo. So, tanggapin nyo yan. Okay? The reason why itong foreign ownership na yan ay ginawa sa atin kasi hindi pwede yung foreign ownership ng isang media dito sa Pilipinas. Ang kadahilanan dyan ay to protect the Filipinos from foreign influences through media. Okay? So, maka-conflict yan Okay? To prevent nga, hindi pwede. Hindi pwede. So, talagang dito pa lang sa ruling na ito, talagang masa-shutdown kayo, no? Ngayon, anong sasabihin ngayon ng mga vloggers? Anong sasabihin ngayon ng mga mga nagagalit sa inyo, mga politikong nagagalit na lagi na inyong binalita na mga negative? Lahat ng mga supporters na nagagalit sa inyong style sa pagbalita, ano kayang masasabi sa inyo ngayon? Nasa shutdown na kayo. Last week, binalita yung most trusted media survey at hindi trusted media. Pinaka-last kayo sa most trusted media survey. Okay? So meaning, wala nang naniniwala sa inyo, Rappler. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Kasi taong bayan na yan ang sinorvey. So yung Rappler, pinaka-last sa most trusted survey, nakakahiya yan. Wala nang maniniwala. Okay? At ito pang kaso ni Maria Ressa, tungkol pa ito sa cyber libel, I think, no? Na isang hindi politiko, businessman ito, no? May kaso, correct me if I'm wrong pero yung mga naririnig ko tungkol kay Maria Ressa, no? Na may kaso ito tungkol rin sa pamamahayag, maling pamamahayag. So talagang ang kanilang reputasyon ay sirang-sira na, no? Nakita ko nga sa kanilang YouTube channel, latest news nila, grabe, puro negative na mga balita tungkol kay Duterte, ni Pangulong Duterte. Meron ding mga negative na mga balita tungkol kay President-elect Bongbong Marcos. So, masasabi ko talaga na itong Rappler na ito, parang antay talaga sila sa administrasyon. Antay sila sa admin. Grabe. So, ako, dito sa vlog natin, careful ako sa pamamahayag natin. Ako, style ko, mag-comment at mag-react lang ako sa mga balita ng mga mainstream media, sa social media ng mga sinabi ng mga politiko. Mag-comment, react lang tayo. Yung comment ko, pwede akong mali,
pwede rin akong tama. Okay? Opinion ko yan eh. Di ba? Nag-express lang ako, vlogger ako, na-express ako ng aking opinion sa issue. Okay? So ngayon, mga audience ko dito, anong masasabi nyo sa pag-shutdown ng SEC sa Rappler? Okay? Tama lang ba itong ginagawa ng SEC na i-shutdown ng Rappler? Okay? Karma na ba ito ng lagi nilang negative na balita tungkol kay BBM at sa mga Duterte? Karma na ba ito? Libre kayong mag-comment, react dyan sa ating comment section. Okay? So, yan. Grabe ng karma tuloy kayo. Para sa akin, karma ito. Okay? So, ipatuloy nating babantayan at paglaban itong si President-elect Bongbong Marcos at si outgoing President Rodrigo Roa Duterte at si Inday Sara Duterte. Ipaglaban natin na itong tatlong leaders natin sa bansa. Okay? So, guys, huwag kalimutan i-like and i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Like para kakalat sa mga BBM supporters at sa friends and families natin. Okay? Subscribe to my channel, Donmar TV, and hit the notification bell so that you will be notified sa aking mga latest na balita na kagaya nito. Okay? So, mahalin natin ang Pilipinas. Have a great day and God bless everyone.